May mga taong kapag na-in love ay kayang maghintay ng matagal. Mapatunayan lang ang kanilang pag-ibig para sa isang tao. Pero kung pagkakataon na mismo ang nagpasya kahit gaano pa katagal, ay mahirap talagang abutin ang mga bagay na hindi naman para sa atin. Ikaw hanggang saan ang kaya mong hintayin para sa taong iyong minamahal? Ang pag-ibig ay hindi minamadali. Sabi nga sa banal na kasulatan, love is patient. Minsan kailangan nating maghintay para sa taong minamahal natin. Ganito ang nangyari sa letter sender nating si Israel. Siya ay nagmahal pero kinailangan niyang maghintay para sa puso ng dalagang kanyang iniibig. Saan kaya hahantong ang love story ng letter sender natin ngayong araw? Ito ang dapat ninyong tutukan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut, naway magkaroon kayo ng isang masaya at makabuluhang tanghali. Pati na rin sa mga nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Ako si Israel, 65 years old. Simulat sa pool ay masugid yun na akong taga-subaybay. Lalo na sa aking bilyaran kung saan ang mga araw-araw ninyong kwento ang palaging naririnig tuwing pananghalian. Nagpadala ko ng sulat sa inyo para naman ibahagi ang love story ko. Gusto ko kasing mapakinggan din ng mga tao ang kakaiba kong kwento ng pag-ibig. Taong 1982 nang makilala ko ang itinuturing kong pinakamagandang babae sa balat ng lupa, si Lorena. 19 lamang ako noon nung una ko siyang masilayan. Isa siyang kolehiyala na nag-aaral para maging nurse. Ako naman ay isang hamak na boy lang sa isang karinderya sa harap ng kanilang eskwelahan. College dropout ako, Papa Dudut. Wala akong magulang na nagpapaaral sa akin at tanging ang lola ko lamang ang nagpalaki at nag-alaga sa akin. Bata pa lamang ay nagtatrabaho na ako para pag-aralin ang sarili ko. Kaso nga lang ay dumating ang panahon kung saan ay hindi ko na kayang tustusan ang sarili ko kaya minabuti ko na lamang na tumigil sa pag-aaral. Papadudot, tandang-tanda ko pa ang araw ng pagkikita namin ni Lorena. Maulan noon dahil may paparating na bagyo. Sa kalagitnaan ng pagliligpit ko sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho ay biglang dumating si Lorena, basang-basa sa ulan. Grabe, ang lakas ng ulan. Kakain po ba kayo, ma'am? Oo sana, kuya. Meron pa ba kayong tinda? Naku, ubos na po ulam namin eh. Paano yan? Hala, wala na ba talaga? Kahit sabaw na lang sana. Wala na po. Na-check nyo na ba yung kabilang karinderya sa kanto? Sarado sila eh. Bakit po kasi late na kayong mananghalian? Naubusan tuloy kayo. Ang dami kasing kailangang tapusin sa school. Tinapos ko muna lahat bago ako nag-break. Wala na ba talaga? May itinabi akong ulam pero para sa akin sana yun. Sige, next time na lang. Pero kung gusto mo, sa'yo na lang. Talaga? Salamat kuya. Gutom na talaga ako eh. Pero paano ka? Wala ka nang kakainin. Kakain na lang ako sa bahay pag uwi ko mamaya. Maghati na lang tayo. Para naman hindi ako mag-guilty. Wag na. Sandali lang. Ilalabas ko lang yung ulam. Ilang rice ba gusto mo? Isa lang. Ano palang pangalan mo, kuya? Israel. Ikaw? Lorena. 19 pa lang ako, Lorena.
Wag mo na akong ikuya. Nakakatanda. Pareho lang pala tayo ng edad. Talaga ba? Oh, ito sabaw, para di ka lamigin. Salamat. Mukhang busy talaga kayo sa school ah. Oo eh. Sunod-sunod na yung pinapagawa sa amin. Patapos na kasi yung semester. Base sa suot mo, nursing kinukuha mo? Oo, first year. Ang dami talagang kumukuha ng nursing ngayon, no? Madami talaga kasi yun ang hanap nila abroad. Totoo ba? So plano mo ring mga ibang bansa kaya ka nag-nursing? Hindi naman. Gusto ko lang talagang maging nurse. Pero kung may opportunity naman sa ibang bansa, bakit hindi, di ba? Oo nga naman. O sige, maiwan na kita para makakain ka na ng maayos. Salamat ulit. Pasensya ka na ha, naagawan pa kita ng ulam. Wala yun. Bunso sa 5 magkakapatid si Lorena. Sundalo ang tatay niya samantalang nurse naman ang kanyang ina. Kumpara sa buhay ko ay mas maayos at may kaya ang pamilya nila. Papadudot magandang dalaga si Lorena. Maihehelera ko siya sa mga tipo nila Dina Vonaby na isa sa mga pinakasikat na artista noong kapanahunan namin. Artistahin kasi ang datingan niya. May pagkatisay, mahabang buhok at malaanghel ang kanyang mukha. Simula ng araw na nagkakilala kaming dalawa ay araw-araw ko nang inaabangan si Lorena sa labas ng eskwelahan nila. Mabuti na lamang at paminsan-minsan ay kumakain sila sa karinderya namin kasama ang mga kaibigan niya. Hindi naglaon ay naging suki na namin sila. Sa araw-araw na pagkikita namin ay nakabuo kami ng pagkakaibigan ni Lorena. Hindi siya maarte sa katawan, papadudot. Mabait siya at palakaibigan. Bagay nga sa kanyang maging nurse dahil marunong siyang makibagay at makisama. Mahaba ang pasensya niya at mahinahon kung magsalita. Dahil sa mga katangiang yon ni Lorena kung kaya na in love ako sa kanya. Simulat sa pool ay alam naman nito na may gusto ako sa kanya. Hindi ko ito itinago, papadudot. Dahil alam kong maraming kalalakihan ang nagkakagusto kay Lorena noon. Baka maunahan pa ako kaya hindi ko na noon pinatagal pa at agad ko siyang niligawan. Kaso nga lang hindi ko alam na kailangan ko pa palang dumaan sa sundalo niyang ama bago ko makuha ang mga kamay niya. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din. Si Lorena po. Nagbibihis pa. Ikaw yung kasama niyang kakain sa labas? Ako nga po. Anong pangalan mo? Israel po. Israel? Ikaw ba yung nakukwento ng anak ko na nanliligaw sa kanya? Ako nga po. Kita mo nga naman. Hindi talaga nauubusan na manliligaw yung anak ko na yon. May iba rin po nanliligaw kay Lorena? Aba syempre, para sa tatay, maganda ang lahi. Totoo naman po. Magkamukha nga po kayo eh. Pero alam mo iho, masyado pa kayong mga bata para sa mga ganyang bagay. College naman na po si Lorena eh. Hindi pa ba siya pwedeng ligawan? College pa lang. Nag-aaral pa kaya hindi pa talaga pwede. Ikaw ba? Hindi ka ba nag-aaral? Tumigil na po ako eh. Wala po kasi akong pampaaral sa sarili ko. Pero nakapagtapos ka naman ng high school. Opo, hanggang high school lang po tinapos ko. Yan ang sinasabi ko. Sa halip na unahin mo yung pag-ibig na yan, bakit hindi mo muna tapusin ang pag-aaral mo? Hirap po ng buhay eh. Kung may mga magulang sana ako na magpapaaral sa akin, baka nakapasok pa ako ng college. Yung lola ko na lang po kasi ang nagpalaki sa akin eh. Ako wala rin akong magulang. Maaga silang namatay sa sunog. Pinalaki rin ako ng lola ko, pero alam mo kung anong ginawa ko? Ano po? Nagsumikap ako para makapagtapos. Pinagsabay ko ang trabaho at eskwela. Ngayon, maganda na ang buhay namin. Ang hirap po kasing pagsabayin yan eh. Lalo na kung konti lang naman po sinasahod ko. Eh paano mo maalagaan ang anak ko kung dyan pa lang, hirap ka na? Mahirap po mga ako eh. Pero sigurado naman po ako na totoo tong nararamdaman ko kay Lorena. Naku iho,
Hindi ka mapapakain ng pagmamahal na yan. Ganito na lang ang gawin mo. Mag-aral ka, tapusin mo ang college, saka kita papayagan manligaw kay Lorena. Kaya mo ba yun? Sige po, para po kay Lorena. Mag-aaral po ako. Yan, tama yan. Pangako yan ha. Opo, Israel, kanina ka pa? kadarating ko lang. Ano, ready ka na ba? Oo, tara na. Ay, pa, ito pala si Israel. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Oo, nagpakilala na siya sa akin. Ano po sa tingin niyo? Alam niya na kung anong tingin ko sa kanya. Hindi ba, Israel? Opo, Baka mamaya tinakot nyo na naman siya ha? hindi naman niya ako tinakot. Nag-usap lang kami ng papa mo. Ganun ba? O sige, tara na. Pa, alis na po kami. Mauna na po kami, sir. Mag-iingat kayo ha. Huwag papagabi. Israel, yung pinag-usapan natin ha. Opo, pangako ko po. Anong pinag-usapan nyo? Secret. Sa amin na lang yun. Aba, kayo ha? Papadudot naiintindihan ko kung bakit gusto muna ni Mang Densyo na makapagtapos ako ng pag-aaral bago niya ako payagang manligaw sa anak niya. Bilang magulang ay gusto lang din niyang magkaroon ng maayos na buhay ang anak niya. Kaya naman sineryoso ko ang mga sinasabi nito. Nag-ipon ako habang nagtatrabaho sa karinterya at sa sumunod na pasukan ay nag-enroll ako sa kolehiyo bilang irregular student. Mahirap man ay sinikap kong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral para lamang kay Lorena. Habang nag-aaral ay nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Lorena. Mabuti na lamang at nang panahon na yon ay hindi talaga tumanggap ng manliligaw si Lorena. Focus lamang siya sa pag-aaral kaya ganun din ang ginawa ko. Nang makagraduate si Lorena ay agad siyang nakahanap ng trabaho bilang nurse sa isang pampublikong ospital. Dahil naman irregular student, ay natagalan bago ko nakuha ang diploma ko, papadudot. Pilit kong iginapang ang pag-aaral ko hanggang sa tuluyan na nga akong natapos sa kolehiyo. Taon man ang lumipas ay hindi nawala ang pagkagusto ko kay Lorena. Kaya naman nang makuha ko na sa wakas ang diploma ko, ay agad ko itong ipresenta kay Mang Densyo. Natuwa siya nang malaman itong tinupad ko ang pangako ko sa kanya. Ang problema nga lang kung kailan nagsisimula na akong manligaw kay Lorena ay sakto naman ang pag-alis nito papunta sa ibang bansa para maging OFW. Nagulat na lamang ako noon, papadudot, nung nalaman kong nakatakda na palang lumipad sa ibang bansa si Lorena matapos siyang makahanap ng trabaho bilang nurse sa Qatar. Itinago niya talaga ang balitang ito sa mga tao dahil hindi pa sigurado kung matutuloy siya noon o hindi, papadudot. Kaya noong nakumpirma niya ito ay sa akin niya agad sinabi ang magandang balita. Para kay Lorena ay magandang balitang nangyari. Pero para sa akin ay bad news ang pag-alis niya. Dahil paano ko siya liligawan kung nasa malayo siyang lugar? Malungkot man ay wala akong choice kundi ang pakawalan si Lorena. Hindi ko naman kasi hawak ang buhay niya dahil isa lamang akong hamak na manliligaw. Sa kabila ng nangyari ay nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Lorena kahit nasa ibang bansa na siya. Sa pamamagitan ng snail mail ay buwan-buwan kaming nagpapadala ng sulat sa isa't isa para makapag-update sa mga buhay namin. Noong mga panahong yon ay nakahanap ako ng trabaho bilang mekaniko. Habang naghihintay kay Lorena ay unti-unti kong inayos ang buhay ko. Ipinangako ko kay Lorena na hihintayin ko ang pagbabalik niya at kapag nangyari yon ay maganda na dapat ang buhay ko sa Pinas. Ngunit sa pagtagal ng panahon, dumalang ang mga pinapadalang sulat ni Lorena hanggang sa dumating ang araw na wala na akong natanggap na update mula sa kanya. Ang masaklap nito ay wala na rin akong kontak kina Mang Densyo matapos silang lumipat ng tirahan. Sa pagkaputol ng komunikasyon namin ni Lorena ay nagpatuloy ako sa buhay.
Umaasa na balang araw ay makakarinig din ako ng balita mula kay Lorena. Kaso nga lang ay mahabang panahon na ang lumipas, ay wala na akong narinig mula sa kanya. Doon na po dumating sa buhay ko si Rose. Tao po? May tao po ba? Ano po yun, ma'am? Kuya, nag-aayos ba kayo ng bisikleta? Naku, ma'am, hindi po eh. Ay, magpapaayos sana ako eh. Bakit po? Ano po bang sira niyan? Parang maluwag yung kadena. Lagi kasing natatanggal tuwing ginagamit ko. Madali lang solusyon yan. I-adjust mo lang yung kadena. Maayos mo ba? Gagamitin ko kasi tumamaya eh. O sige, subukan kong ayusin. Salamat kuya, hulog ka ng langit. Kanina pa ako naghahanap ng shop na pwedeng tumingin nito eh. Tagasan ba kayo? Dun pa sa kabilang barangay. Sasakyan lang kasi inaayos namin rito pero madali lang naman tong problema mo. Matagal bang ayusin yan? Mabilis lang, saglit lang to. Bakit, may lakad ka ba? Ah, wala naman. Antayin mo na lang. Israel? Pangalan mo ba yung nakakabit sa damit mo? Ha? Oo, Israel ang pangalan ko. Kakaiba pangalan mo ah. Saan ang galing? Hindi ko alam eh, hindi ko na tinanong. Bakit, pangit ba? Hindi naman, unique nga eh. Israel. Pangalan ng bansa yun, di ba? Oo, ikaw ba, anong pangalan mo? Rose. O di ba, hindi na bago? Oo nga, pero mabango naman pakinggan. Ewan ko ba sa nanay ko? Sa dami ng pwedeng ipangalan sa akin, sa Bulaklak pa ako pinangalan. Baka naman may rason siya kung bakit Rose pinangalan sa'yo. Nagtitinda kasi kami ng bulaklak. Yun na yung business ng pamilya ko. Ah, kaya naman pala. May boyfriend ka na ba? Boyfriend? Wala akong boyfriend. Hindi ako bakla. Ay, girlfriend pala. Sorry, nalito lang. Ang gwapo mo kasi eh. Bakit wala ka pang girlfriend? May hinihintay akong babae eh. Ay, may nililigawan ka na. Sayang naman. Bakit naman sayang? Wala lang. Ako na lang ligawan mo. Single ako. Si ma'am talaga. Palabiro din pala kayo, no? Hindi, seryoso ako. Biro lang. Namula ka naman kagad, kuya eh. Ikaw talaga, ma'am. O ito, maayos na yung kadena. Hindi na yan matatanggal. Salamat. Magkano po? Wag na. Sigurado ka? Opo, inaayos ko lang naman yung kadena eh. Salamat, kuya ah. Basta kapag nangailangan ka ng girlfriend, hanapin mo lang ako sa kabilang barangay. Rose ang pangalan. Sige, bye-bye! Si Rose ang panganay sa 3 magkakapatid. Tendera siya ng mga bulaklak na noong mga panahong yon ay nahilig sa paggamit ng bisikleta. Hindi naman talaga ako nag-aayos ng bike, Papa Dudut. Pero dahil may alam naman ako sa pag-aayos nito, ay pinagbigyan ko si Rose. Hanggang sa akin na siya nagpatulong tuwing nasisiraan siya ng bike. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Sa mga sumunod na buwan ay inamin sa akin ni Rose na matagal pala siyang tumigil sa pagbibisikleta. Parang hobby lang kasi niya yon at nung nawalan siya ng time ay tinambak na lamang niya ang bike niya. Ang pinagtataka ko lang dati, kahit na hindi na siya gumagamit ng bike ay palagi pa rin niya itong ipinapaayos sa akin. Saka ko na lang nalaman na kaya pala ganoon ay dahil may gusto pala sa akin si Rose. Papadudot loyal ang puso ko kay Lorena at nang mga panahon na yon ay hindi ko tinanggap ang pag-amin ni Rose. Sinabi ko sa kanya na hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya dahil may iba nang nilalaman ang puso ko. Nagulat ako noong masaya pa rin tinanggap ni Rose ang pagkakaibigang aloko. Pagkatapos noon ay lumalim pa ang pagsasama naming dalawa. Sa mga panahong kasama ko si Rose ay
unti-unting nawala sa isipan ko si Lorena. Noong time na yon ay wala pa rin akong natatanggap na balita mula sa kanya. Kung buhay pa ba siya o may sarili na siyang pamilya. Unti-unti ay inalis ko na sa puso ko si Lorena at ang pumalit sa lugar nito ay si Rose. Rose, Oh, Israel! Sandali lang, magsasara lang ako ng shop. sige lang, take your time. Mukhang marami kayong benta ngayon ah. Marami talaga. Undas eh. Ano pa lang sadya mo? Ba't napadaan ka? Walang magawa sa bahay eh. Naghahanap ako ng makakasama. Ay sus, miss mo lang ako eh. Sakto, may bagong tayong kainan malapit rito. Kain tayo doon. Sige ba? Anong tinda nila doon? Mga inihaw, masarap yung isaw baboy nila. Talaga? Sige, libre kita. Ay, anong meron? Bakit may palibre? Tiba-tiba ka ba ngayon? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Maglalakad tayo? Nasaan yung motor mo? Hiniram eh. Maglakad na lang tayo para mas sweet. Sweet ka dyan. Kala mo naman nanliligaw. Eh kung ligawan ba kita, sasagutin mo ba ako? Siyempre naman. Matagal na nga akong patay na patay sa'yo eh. Ikaw lang naman tong walang ginagawa dyan. So kung liligawan kita ngayon, sasagutin mo agad ako? Ang tanong, liligawan mo ba ako? Oo. Totoo? Pues sinasagot na kita. Ang bilis naman. Anong gusto mo? Pahabaan pa ba natin yung ligawan? Wag na. So, tayo na ba? Ano sa tingin mo? Umuo na nga ako, di ba? Grabe. Ganun lang pala manligaw. Sigurado ka na ba talaga dyan na ako ang pinipili mo? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Paano yung isa? Sinong isa? Yung sinasabi mo nun, yung babaeng hinihintay mo. Ah, yun ba? Wala na yun. Di na nagparamdam eh. Hindi na ata babalik. Paano kung biglang bumalik? Iiwan mo ko? Hindi ah. Kaya nga kita niligawan eh kasi hindi na siya ang laman ng puso ko. Ikaw na. Ganito pala kiligin. Di ko inaasahan na magiging anniversary natin tong undas. Eh bakit kasi sa dami pa naman ng araw ngayong November 1 ka pa nanligaw? Di ko naman inakala na sasagutin mo ako agad eh. Matagal na kitang gusto, Israel. Hindi ba obvious na sasagutin kita agad? Pasensya na. Kala ko kasi pahihirapan mo pa ako. Di na uso yun. Gusto mo ipag-igib mo pa ako ng tubig tsaka haranahin eh. Ang luma mo naman. Naninibago lang. First time kong magkanobya eh. Talaga ba? Ako first girlfriend mo? Oo. Parang ang special ko tuloy. Alam mo, dahil special ngayong araw, sa iba tayo kumain. Doon tayo sa mas masarap. May alam ako, malapit lang din. Yung mura lang ha, wag sa masyadong mahal. Oo, lika dito tayo. Maganda naman ang naging relasyon namin ni Rose, Papa Dudut. Hindi man siya ang unang minahal ko ay siya ang pinakaunang girlfriend ko. Hindi ko nga inaasahan na mahuhulog din pala ang loob ko sa kanya pagkatapos ng mahabang panahong pagsasama namin. Siguro'y tunay ngang natuturuan ang puso nating umibig, Papa Dudut. Dahil gano'n na nga ang nangyari sa amin ni Rose. May mga pagkakataon noon sa buhay naming dalawa na sinusubo kami ng mga unos. Pero sa tulong ng isa't isa ay nalampasan namin ang lahat ng problemang ito. Nakakatuwang balikan dahil ilang beses din kaming naghiwalay noon ni Rose dahil sa mga maliliit na bagay pero palagi rin kaming nagkakabalikan. Ang mga kaganapang yon sa buhay naming dalawa ang siyang mas nagpatibay sa pagsasama namin. Hindi naglaon ay hiningi ko ang mga kamay ni Rose para pakasalan siya sa simbahan. 5 taon na kami noong nagsasama at sobrang saya ko, Papa Dudut, noong umoo siya. Maliban dito ay dala-dala na rin ni Rose ang first baby namin. Yun nga lang sadyang mapagbiro talaga ang tadhana. Ilang araw bago ang nakatakda naming kasal ni Rose ay biglang nagparamdam
sa buhay ko si Lorena. Ang babaeng matagal ko nang hinintay ay parang kabuti na bigla na lang nagpakita kung kailan tanggap ko nang hindi na siya magiging parte ng buhay ko. Papadudot handa na ang lahat noon. 1 week na lang ay ikakasal na kami ni Rose. Ready na ang isusuot niyang wedding gown, naka-reserve na ang simbahan pati ang pagdadausan ng reception. Naipadala na ang mga imbitasyon at handa na ang wedding entourage. Hinihintay na lang naming matapos sa mga araw hanggang sa bigla kaming nagkita ni Lorena. Nasa trabaho ako noon at busy sa pag-aayos ng makina ng sasakyan noong marinig ko ang boses niyang tumawag sa pangalan ko. Akala ko nga noon ay nananaginip lamang ako. Hindi ko ma-describe kung ano ang nararamdaman ko ng araw na yon. Nagulat, natuwa, na-excite. Nagkanda lito-lito na ang emosyon ko matapos kong muling masilayan si Lorena. Napakalaki ng ipinagbago ng itsura niya, Papa Dudut. Taglay pa rin naman niya ang ganda niya pero makikita na sa kanyang itsura ang paglipas ng panahon. Hindi na tulad ng dati, mas mature na ang kanyang mukha. Naalala ko sa kanya ang tatay niyang si Mang Densyo, kung saan niya nakuha ang ganda niya. Para akong nanumbalik sa nakaraan ng mga oras na yon. Dali-dali ako nagpaalam sa trabaho para makausap ng maayos si Lorena. Inimbitahan niya akong kumain sa labas at doon ay sinagot niya ang mga katanungan sa isipan ko kung ano ang nangyari sa nagdaang mga taon. Kumusta ka na? Eto, matanda na. Ikaw ang kamusta na? Di ka na ba nagtatrabaho sa abroad? Hindi na, balik Pinas na ulit ako. Kailan pa? Matagal na. Last year pa ako bumalik. Mabuti naman naalala mo pa ako. Bakit naman kita makakalimutan? Malaking naging parte mo sa buhay ko eh. Totoo ba? Kung ganun, bakit ka nawala? Bigla ka na lang tumigil sa pagpapadala ng sulat sa akin. Yun ba? Madaming nangyari sa Qatar eh. Lumipat ako ng tirahan kasi nasunog yung dorm na tinitirahan ko. Sa sobrang stress ko noon, hindi na kita na-update sa bagong address ko. Pero alam mo naman yung address ko, di ba? Pwede ka namang sumulat ulit. Na-busy na lang din siguro ko. Tsaka gusto kitang sulatan ulit noon. Pero hindi na ako sigurado kung anong nangyari sa'yo. Kung nakapag-asawa ka na ba? Kung nakapagpamilya ka na? Wala pa akong pamilya. Talaga? Pero ikakasal na ako. Ganun ba? Congrats! Pakilala mo naman sa akin yung mapapangasawa mo. Kung gusto mo siyang makilala, pwede kang dumalo sa kasal namin. Next week na yun. Next week na? Sige. Susubukan ko. Ikaw, may pamilya ka na ba? Ako? Wala pa. Pero may boyfriend ka na siguro, no? Wala rin. Wala? Bakit? Huwag mong sabihing hanggang ngayon di ka pa rin pinapayagan ni Mang Densyo na tumanggap ng manliligaw. Hindi Bakit? Ano nangyari? Akala ko kasi may naghihintay pa sa akin. Yun pala wala na. Hindi ko rin naman kasi alam kung may mahihintay pa ako eh. Bigla ka na lang nawala, Lorena. Sorry, hindi ko alam kung paano kita i-approach eh. Parang nahiya na lang din kasi akong magpakita ulit sa'yo. Siyempre, mahabang panahon din na hindi ako nagparamdam eh. Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ngayon lang ako nagkaroon ng tapang eh. Kaso, huli na pala ang lahat. Siguro, may rason kung bakit ganun ang nangyari sa ating dalawa. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Siguro nga. Baka ganun nga. Hindi ako ang para sa'yo. Ano palang pangalan ng fiancé mo? Rose, flower shop owner siya. Nakakatuwa naman. Bumagay sa trabaho niya yung pangalan niya. Kaya nga mabait si Rose, makulit nga lang. Masaya ako na may nahanap ka ng babae na mamahalin mo. Congratulations uli, Israel. Salamat. Sana ikaw rin. Makilala mo na rin ang lalaking para sa'yo. Sana nga. O paano yan? Mauna na ako. Parang naaabala pa kita sa trabaho mo.
Pasensya ka na ha. Wala yun. Patapos na rin naman ako sa trabaho kanina. Salamat nakipagkita ka ulit sa akin. Salamat din, Lorena. Matapos masagot ang bawat katanungan, matapos naming i-update ang isa't isa sa naging takbo ng buhay namin, ay tuluyan na kaming naghiwalay ni Lorena. Parang sa araw na yon nangyari ang closure na hindi ko alam ay matagal ko nang hinihintay. Doon ay natanggap ko na hindi talaga kami para sa isa't isa. Ganon talaga siguro ang buhay, iibig ka sa maling tao bago mo tuluyang mahanap ang taong para sa iyo. Sa sumunod na linggo ay kinasal kami ni Rose. Isa yon sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko na hindi ko malilimutan. Sumunod ay ang araw kung kailan pinanganak ni Rose ang panganay namin. Papadudot ang buhay mag-asawa namin ni Rose ay masasabi kong katulad din ng mga normal na mag-asawa. May mga araw na sobrang sweet namin sa isa't isa. May mga araw naman na parang wala kaming pake sa ginagawa ng bawat isa. Ganon na talaga ang buhay kapag matagal mo nang kasama ang isang tao. May awayan at tampuhan pero sa huli, mas nananaig ang pagkakapatawaran at pagkakaintindihan sa ngalan ng pamilya namin. Mula sa pagiging mekaniko ay nagpatayo ako ng sarili kong negosyo o papadudot. Isa itong bilyaran samantalang sari-sari store naman ang naisip ni Rose na gawing pangkabuhayan. Sakto dahil ang bahay namin noon ay malapit lang sa eskwelahan. Halos mga estudyante ang naging suki namin na siya nang nagbigay buhay sa maliit naming pamilya. Kontento na ako sa buhay ko noon, papadudot. Mabilis na dumaan ang 10 taon at nanatili pa ring matatag ang pagsasama namin ni Rose. Wow! Ang bango ah! Tama ba yung naaamoy ko? Adobo? Adobo nga. Gutom ka na ba? Halika, kumain na tayo. Yung mga bata, Yung isa tulog, yung dalawa nasa labas. hindi na ba natin sila hihintayin? Wag na, mauna na tayong kumain. Matatanda na yung mga yun. Kakain na lang sila kapag ginutom sila. Nagtabi naman ako ng ulam dyan eh. Hirap talaga kapag nagbibinat at nagdadalaga na ang mga anak, no? Palagi na lang silang nasa labas. Hindi na tayo sabay-sabay kumain. Ikaw naman, parang hindi ka dumaan sa pagkabata. Ikaw din naman nung binata ka, lakwatsero ka rin naman eh. Hindi ah. Ay sus! Nakakamiss din pala maging bata, no? Yung mga panahong malakas pa mga buto natin, hindi pa nirarayuma. Masaya din naman tayo ngayon ah. Oo naman, syempre. Pero minsan, napapaisip lang din ako kung ano yung mga bagay na hindi ko nagawa nung kabataan ko. Bakit? Marami ka bang pinagsisisihan na hindi mo nagawa? Marami. Hindi ako nakapasyal. Hindi ako nakabili ng mga bagay na uso nun. Yung mga pagkakataon na hindi ko nagawa at nasayang dahil hirap sa buhay. Pwede mo pa rin namang gawin yan ngayon eh. Kung sa bagay, Sa relasyon natin, wala ka bang pinagsisisihan? wala. Masaya ako sa relasyon nating dalawa ngayon. Ano namang pagsisisihan ko? Meron ba dapat? Baka lang naman meron. Rose, masaya ako na ikaw ang napangasawa ko. Pero ni minsan ba, hindi mo natanong yung sarili mo kung ano kayang nangyari kung hindi tayo nagkakilala nung araw na nagkita tayo? Paano kung si Lorena ang nakatuluyan mo? Si Lorena? Bakit naman biglang napasok si Lorena sa usapan natin? Alam ko naman na si Lorena ang nilalaman ng puso mo nung nagkakilala tayo. Alam ko yun, ramdam ko. Pero hindi ako galit. Kailanman hindi ako nagalit at hindi ako magagalit kahit nasabihin mo pang mas mahal mo si Lorena. Bakit hindi ka magagalit? May karapatan kang magalit kasi ikaw ang asawa ko. Kasi tanggap ko ang katotohanan na may mas nauna sa akin. At okay lang yun. Ang mahalaga naman kung kanino ka napunta at sa akin yun. Hindi ko alam kung bakit si Lorena ang tumatakbo sa isip mo ngayon.
Pero gusto ko lang malaman mo, Rose, na ikaw ang babaeng minamahal ko. Wala nang iba. Hindi si Lorena. Ikaw. Ikaw ang pinili ko. Ikaw lang. Huwag na nga nating pag-usapan yung mga hindi natin nagawa noon kasi wala naman ang magbabago eh. Ang pag-usapan na lang natin yung ngayon. O sige, pasensya ka na kung ano-anong naiisip ko kasi. Tanggalin mo na sa isip mo yung mga bagay na yan. Past is past. Hayaan na lang natin sa nakaraan yung mga bagay na yan. Tama ka nga. Kumain na lang tayo. Alam mo kung anong masarap isabay dito sa adobo mo? Ano? Juice. Sandali lang. Ipagtitimpla kita ng juice. Tiwala sa isa't isa at pagpapakumbaba ang sekreto kung bakit tumagal ang relasyon namin ni Rose. Sobra-sobra ang pagmamahal niya sa akin noon. Kaya naman sinuklian ko ito ng pagiging ulirang ama at asawa. Kailanman ay hindi ko tinangkang mambabae o lokohin ang asawa ko. Hindi rin ako pumasok sa anumang bisyo dahil alam kong isa ito sa mga rason kung bakit nagkakasiraan ang isang pamilya. Sa pamamagitan nito ay nananatili kaming tahimik at healthy ang pamilya namin, Papa Dudut. Hindi striktong may bahay si Rose. Paminsan-minsan tuwing nagkakayaan kami na mga kaibigan kong lumabas ay pinapayagan niya akong maglakwatsa. Ganon din naman ako sa kanya. Sinubukan naming pagbigyan ang kanya-kanya naming buhay para hindi kami magsawa sa isa't isa. Kumbaga'y nagkaroon din kami ng me time para sa mga sarili namin. Papa Dudut, 3 ang naging anak namin ni Rose. Sa tulong ng bilyaran ko at ng sari-sari store niya ay napag-aral at napagtapos namin ang mga anak namin. Wala na talaga akong ibang mahihiling pa noon. Pero sa buhay ay hindi ka magiging bida sa sarili mong kwento kung wala kang pagsubok na pagdadaanan. Dumating ang pagsubok na yon sa buhay namin noong bigla na lamang na-diagnose si Rose na may breast cancer. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bukol sa pagitan ng kaliwang dibdib at ilalim ng kilikili ni Rose. Noong una ay hindi niya ito pinansin dahil hindi naman daw ito masakit. Inakala niya na sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti rin itong mawawala. Pero sa mga sumunod na taon ay mabilis na lumabas sa mga sintomas nito. Nagbago ang hugis ng kanyang dibdib at nadagdagan ang bukol nito at tuwing nasasagi ay nakakaramdam siya ng sakit. Papa Dudut, wala akong kaalam-alam noon sa pinagdadaanan ni Rose. Matagal niya itong itinago sa akin. Sa nagdaang taon ay inindalang ni Rose ang sakit na nararamdaman niya. May takot kasi sa ospital si Rose. Kailanman ay hindi niya nasubukang magpa-ospital. Maging noong mga anak siya ay sa bahay niya ito ginawa sa tulong ng isang midwife. Pero noong hindi na talaga niya makayanan ang sakit na nararamdaman niya ay nagpadala na siya sa espesyalista. Doon na namin nalamang may cancer si Rose, Papa Dudut, at malala na ang lagay nito. Sa mga sumunod na buwan ay mabilis na tumamlay ang kalusugan ni Rose. Ganon din kabilis na naubos ang ipon naming mag-asawa para sa pagpapagamot niya. Unti-unti siyang nangayayat hanggang sa lahat ng mga treatment sa kanya ay hindi na gumagana. Dumating ang araw na hindi na kayang lumaban noon ni Rose. Gusto na niyang sumuko at para sa isang asawang tulad ko, mahirap makita ang babaeng pinakamamahal mo na nagsasuffer at ang malala ay wala kang magawa ukol rito. Rose, okay ka lang ba? Okay lang ako. May kailangan ka? Gusto mo ng tubig? Hindi, salamat. Matulog ka na uli. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi ka pa ba matutulog? Hindi ako madalaw-dalaw ng antok. Tsaka ilang minuto na lang papunta na rito yung nurse na nagra-rounds para i-check ang BP ko. Aantayin ko na lang muna yon bago ko magpahinga.
Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha. Wala naman akong kailangan. Pero may gusto ako. Anong gusto mo? Gusto mo bang kumain? Sabihin mo lang, ibibili kita ng pagkain. Gusto ko nang sumuko, Israel. Rose naman. Pagod na ako eh. Pagod na yung katawan ko. Pagod na yung isip ko. Pagod na lahat. Kung pwede lang sanang i-fast forward tong sakit ko para matuluyan na ako, gagawin ko eh. Bakit naman ganyan sinasabi mo? Iiwan mo na ako. Kami ng mga anak mo. Bibitaw ka na lang basta. Wala naman tayong laban eh. Nandito ako sa ospital hindi para magpagaling kundi para pahabain lang yung buhay ko. Pinapahaba lang ng mga doktor yung paghihirap ko. Pinapatagal lang nila yung pagkamatay ko. Rose, hindi ka mamamatay. Mamamatay ako. Yun ang totoo kaya hanggat maaga pa, tanggapin na natin yun. Hanggat humihinga ka pa, hanggat nagsasalita ka pa, hanggat patuloy na tumitibok yung puso mo, hindi ako titigil sa paglaban. Sana ganun ka rin. Alam ko mahirap tanggapin, pero kailangan nating harapin ang katotohanan na darating din yung araw na mawawala ako. Oo, darating din yun, pero hindi pa ngayon. Mabubuhay ka pa ng matagal. Israel, Ano yun? salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Trabaho ko bilang asawa mo ang bantayan at alagaan ka. Hindi yun ang tinutukoy ko. Nagpapasalamat ako sa'yo sa pagpili mo sa akin. Ha? Anong sinasabi mo? Alam kong hindi ako ang mahal mo. Pero ako yung pinili mo. Pinili mo kong pakasalan. Sinamahan mo kong bumuo ng pamilya. Maraming salamat. Rose, mahal kita. Alam ko at mahal na mahal din kita. Masaya ako kahit na pangalawa lang ako sa puso mo. Masaya ako kasi kahit ganun, hindi mo pinaramdam sa akin na second choice lang ako. Israel, alam ko na kailanman hindi naalis sa puso mo si Lorena. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan kita. Sapat na binigay mo sa akin ang pinangarap kong buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako natatakot mamatay. Ikaw ang dahilan kung bakit kontento na ako sa buhay. Rose, Kaya ngayon, nararapat lang din na bumawi ako sa'yo. Sa araw kung kailan babawiin na ng Panginoon ang buhay ko, yun din ang araw na pinapalaya na kita. Deserve mong sumaya, mahal ko, kaya pinapakawalan na kita para hanapin ang babaeng totoong minamahal mo. Tatlong buwan makalipas ang pag-uusap namin yon ay tuluyan ang bumigay si Rose. Labis ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut, noong mawala sa akin ang asawa ko. Naawa ko sa mga anak ko na bigla na lamang nawala ng pagkakataong makasama ang ina nila ng mas mahaba pang panahon. Napakarami kong pagsisisi noon. Kung sana ay maaga naming nalaman ang sakit niya ay baka naagapan pa namin ito. Kasi wala nang magagawa kung magsisisihan pa kami. Pilit akong nagpakatatag. Mahirap mawalan ng kabiyak sa buhay pero ganun talaga ang katotohanan. Minsan ay may mga taong mas nauuna sa atin. Sa mga sumunod na taon ay mas pinili ko na lamang ang mapag-isa. Ang atensyon at lakas ko ay ibinuhos ko sa pagpapaganda sa bilyaran ko. Ang sari-sari store na iniwan naman ni Rose ay sinalo ng isa sa mga anak namin. Unti-unti kong binawi ang perang nagastos namin
sa pagpapagamot kay Rose. Gusto kong mag-ipon dahil hindi natin hawak ang buhay natin at kapag ako naman ang nagkasakit ay ayokong ipasa ang problemang ito sa mga anak ko. Kaya pinagplanuhan ko na ang lahat. Nawala na noon ang taong nagbibigay saya sa buhay ko. Kaya binibilang ko na lamang din noon ang mga araw bago kami muling magkita ng asawa ko. Matanda na rin naman ako, Papa Dudut, at malalaki na ang mga anak ko at may sari-sarili na silang pamilya. Kung kailan para bang nawawala na ako ng gana, ay saka naman nag-iba ang direksyon ng buhay ko. Ito ay dahil makalipas ang mahigit 2 dekada ay muli kaming nagkita ni Lorena. Israel? Mabuti naman, hanap na rin kita sa wakas. Anong ginagawa mo rito? Binibisita ka. Pero, paano mo nahanap tong bahay ko? Libre lang naman magtanong eh. Aaminin ko, natagalan at nahirapan akong hanapin ka. Pero may pagka-detective din naman ako minsan, kaya natuntun din kita. Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang nagpapakita. Na-surprise ka ba? Oo naman. Sa haba ng panahon simula nung huli tayong nagkita, hindi ko inaasahang magkikita ulit tayo. Ako nga rin eh. Pero heto tayo ngayon. Pinagtagpo ulit ng tadhana. O halika, pumasok ka. Kumusta ka na? Hindi mo ba kasama ang asawa mo? Matagal nang wala si Rose. Ay hala, anong nangyari? Breast cancer. Sorry, hindi ko man lang nabalitaan. Okay lang. Mahirap mawala ng asawa pero eto pa rin tayo. Patuloy na lumalaban. Eh ikaw, di mo ba ako ipapakilala sa asawa mo? Ano ka ba? Wala akong asawa. Hindi na ako nakapag-asawa. Wala ka pang asawa? Anong nangyari? Naunahan ako eh. Naunahan nino? Basta, sabihin na lang natin na may nangako sa akin noon. Ang sabi niya, maghihintay daw siya. Eh kaso, hindi niya ako nahintay eh. Naunahan tuloy ako. Ako ba yung tinutukoy mo? Sa tingin mo? Sorry kung hindi kita nahintay noon. Biro lang yon. Ikaw naman. Wala naman akong sama ng loob eh. Kasalanan ko rin naman. Ako yung dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay. Pero bakit hindi ka na nag-asawa? Hindi ko rin alam eh. Nahirapan na lang siguro tong puso ko na magmahal ulit ng ibang tao. Ang ibig mong sabihin, mag-isa ka ngayon sa buhay? Wala kang kasama? Ganun na nga. Mag-isa, walang kasama, solo lang sa buhay. Hindi ka ba malungkot na wala kang kasama? Malungkot syempre, pero may magagawa ba ako? Ito na yung naging buhay ko eh. May magagawa ka pa naman eh. Tulad ng ano? Sa edad nating to, limitado na lang yung mga bagay na pwede nating gawin. Wala sa edad yan. Mas maganda nga yun eh. Matanda na tayo. Pwede na nating gawin lahat ng gusto nating gawin. Parang mahirap nang gawin yan. Madali lang. Ibalik natin yung dati. Yung dating tayo. Bawiin natin yung mga oras na nawala. Yung mga pagkakataong nasayang. Kaya pa ba natin yun? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka pa rin talagang pinagbago. Ikaw din naman. Sa muling pagbabalik ni Lorena ay biglang nagkaroon ng kulay ang madilim na buhay ko, Papa Dudut. Ang kalungkutang naramdaman ko dahil sa pagkawala ni Rose ay pinawi lahat ni Lorena. Ibinalik namin ang pagkakaibigan naming dalawa kahit magkalayo kami ay dinadayo pa namin ang isa't isa para lamang magkasama kaming dalawa. Masaya ako, Papa Dudut, na nabigyan ulit ako ng pagkakataong makasama si Lorena. Sa edad kasi namin ay mahirap nang bumagay sa makabagong henerasyon. Hindi na kami makarelate sa kung ano ang bago.
Kaya naman masarap sa pakiramdam na may kaidaran ako kung saan ay pareho kami ng interes at pagkakaintindi sa buhay. Hindi naglaon ay naisipan kong ituloy ang matagal ko nang inaasam kay Lorena. Niligawan ko siya, Papa Dudut. Hindi man kami nagkatuluyan o mga bata pa kami sa pagkakataong ito, oras na siguro para ituloy ang naudlot naming kwento. Sinagot ako ni Lorena at netong taon lang ay kinasal kaming dalawa. Pagkatapos nito ay lumipat na ng bahay si Lorena at tumira sa akin. Sakto dahil bumukod na rin ang bunso kong anak kasama ang asawa nito, kaya hindi na ako maiiwang mag-isa, Papa Dudut. Ito po ang love story ko. Marami nangyari, maraming aral. Muli, magandang araw po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Israel. Mga kabarangay, ang pag-ibig ay parang roller coaster. Dadalhin ka nito sa rurok ng kaligayahan at kasabay nito ay maaari ka ring mapunta sa pinakailalim. Ano't ano paman. Kahit kailangan mo makipagsapalaran sa ngalan ng pag-ibig ay sigurado kung worth it din naman ito sa dulo. Kaya naman sa mga kabarangay nating hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin single, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang bawat ipinapanalangin natin sa buhay natin ay darating din sa tamang panahon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay isinilang ng isang ina. Ngunit hindi lahat ay pinalad na magkaroon ng mabuting ina o lumaki sa piling ng isang ina. Kaya tinahanap natin ang kalinga nila. At kung hindi man natin ito matagpuan ay ipinapangako natin sa ating sarili na kapag tayo'y naging ina, ibubuhos natin ang lahat ng pagmamahal sa ating anak. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang mag-mothering? Kahit sa isang anak, anakan lang. Dear Papa Dudut, makulay na tanghali po mga kabarangay. Sana po ay mapili po ninyo, Papa Dudut, ang aking kwento para itampok sa Barangay Love Stories. Alam po ninyo ay fan na fan niyo po ako. At lately ay pansin ko pong pumapayat po kayo. Ano po ba ang sekreto ninyo? Ang atribida ko po natutuwa lang po talaga ako na nabibigyan ninyo ng boses ang platform ng ordinaryong tao na katulad ko na ikwento sa buong mundo ang kanilang struggle na napagtagumpayan. Ako po si Rene, super fresh pa po sa aking alaala. Yung mga panahon na fresh pa po ang beauty ko. Sisimulan ko ang aking kwento noong 1980s. So alam na ng mga kabarangay natin na gurangchi na ako ngayon. Pero doon tayo sa freshness. Noong mga panahong kasing yon ay sobrang tabu pa po ang pagiging out and loud ng mga bakla. Kaya karamihan sa mga kabaklaan society ay kloseta. Paminta ang aura. Ganon din ako. Pinipilit kong maging pamen pero hindi talaga kaya ng powers ko na pigilan ang totoo kong pagkatao. Para kung bulkang gustong sumabog at ipagsigawan sa lahat na maganda ako. At gawa ako ng Diyos. Mahal niya ako kasi binigyan niya ako ng talino at face card.
Bakit ko nasabi? Kasi consistent ang honor ko noong estudyante pa lamang ako, Papa Dudut. At tuwing fiesta ay kinukuha akong escort ng reyna-reynahan na paeksena kasi cute daw ako. Hindi nila alam na ang bet ko ay ang maging isang reyna. Proud ang parents ko sa utak ko pero ang motherland ko alam na alam niya na hindi lalaki ang uniko iho niya. Isa po akong magandang prinsesa na gustong magkajowa ng isang gwapong Prince Charming. Kaya galit si nanay sa akin, wala daw siyang anak na bakla. Nakakahiya, hindi ako makaakyat sa langit. Pero paano ba akyatin ang langit, Papa Dudut? Pinipigilan ko kung sino talaga ako. Kalimutan yung maging masaya para sa sarili ko at hindi ko na lang titingnan ng crush kong si Enrique. Ganun ba yon, Papa Dudut? Sobrang gwapo po talaga ni Enrique. Kaya kapag siya ang kaharap ko, ako si Rena Bella. Hindi ba ang sosyal pakinggan? Alam nyo, ilang gabi kong pinag-isipan kung magtatapat ako sa kanya. At dumating nga ang araw na hindi ko nakayanan. Sinabi kong gusto ko siya pero straight talaga si Enrique at ang sabi niya ay hindi niya ako pwedeng maging jowa kasi bakla ako. Lalaki pa rin ako. Gusto niya ay babae lang kaya sobrang na-hurt ako, Papa Dudut. Pero ilang linggo lang ay nakabawi ulit ako kasi hindi naman niya ako iniwasan. Ganon pa rin ang treatment niya sa akin pero may kaunting nagbago na gustong gusto ko naman. Kapag kami lang dalawa ay wala siyang pakialam kung niyayakap ko siya. Hanggang sa may kababalaghang nangyari sa aming dalawa na sobra kong kinaligaya. Ganito pala ang feeling, Papa Dudut. Parang lumipad ako sa langit pero ilang araw lang ay lumagapak ako sa lupa. Dahil kumalat ang chismis tungkol sa aming dalawa sa nangyari sa amin. Sa pagsuko ko ng bataan ko at hindi ito nakaligtas sa radar ng nanay ko. Nay, tama na po. Hindi mo lang inisip ang kahihiyan namin. Nay, ang sakit-sakit na po. Ang dami ko na sugat. Di pa sapat yan. Kailangan magtanda ka. Nay naman, maawa naman kayo sa anak ninyo. Ngayon gusto mo kaawakan ka. Matapos mo ipahiya ang pamilya natin. Ay nako, hindi ka ba nag-iisip? Di ba honor student ka? Bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Puso po kasi ang ginamit ko, Nay. Ay nako, tigilan mo nga ako, Rene. Lalaki ka. Lalaki ang pinanganak ko. Lalaki ang panganay ko, hindi bakla. Hindi niyo po ba talaga ako matanggap, Nay? Anong magagawa ko? Bakla po talaga ako! Tigilan mo! Di ka bakla! Alam mo kung malalaman to ng tatay mo? Naku, hindi lang bugbog ang aabutin mo. Mas malala pa rito. Eh, ganito po talaga ako, Nay. Magpakalalaki ka! Ang kabakla ng dahilan kaya pinagchichismisan tayo ng mga tao eh. Walang maidudulot na mabuti sa'yo yan. Ay, siguro kailangan kitang dalhin kay Mang Egoy. Ha? Yung matandang ginagamit ang laway niya sa panggagamot? Kadiri, Nay! Wala akong sakit! Ay naku, sinasabihan ka nga ng masamang espiritu. Over naman, Nay! Ay, tigilan mo ko rin eh. Kung ayaw mong malagyan ng laway ni Mang Egoy, eh di tumino ka. Tumino? Ano, self-healing? Ganon? Basta, ayoko na may bakla sa pamamahay na to. Kung hindi, palalayasin kita. Ay, sobra naman kayo, Nay! Layas talaga! Hindi ba kayo naaawa sa akin? Dahil lang sa pagiging bakla ko! O, ikaw, nangangatwirang ka pa, ha? Nay, nakakarami ka na, ha? Rene, kapag may marinig pa ako at makikita kitang ginagawa mong gown-gown yung mga kumot natin, naku, malilintikan ka talaga sa akin. Naiintindihan mo ba ako?
Tinatanong kita rin eh! Naiintindihan mo ba ako? Maybe. Iniinis mo ba ako, Rene? Opo. Gets ko na po. Tama na, Nay. Kota ka na sa hampas. Tama na po. Sige na po. Titino na ako. Hindi na ako magiging bakla. Char. Papa Dudut, feeling ko talaga ay katapusan na ng buhay ko para talagang pinapaalis ni nanay ang kaluluwa ng baklang sumapi sa akin. Ang sakit pero mas masakit yung katotohanan na ayaw niya sa akin dahil lamang sa bakla ko. Pwede niya sana talaga akong pagalitan na bakit ko ginawa yon kay Enrique na bata pa ako. Wala pa sa wastong edad. Doon maintindihan ko siya pero ang punto niya ay bakit ako bakla at nakakahiya ako dahil sa kabaklaan. Pero syempre, sinunod ko na lamang si nanay para matapos na ang eksena na yon. Sinubukan kong maging super pamen, kulang na lang ay manligaw ako ng babae para pagtakpan ang totoo kong pagkatao. Sobrang hirap at alam ko kung bakit ako naghihirap dahil sa mga tsismosang nagpakalat ng magandang tagpo sa amin ni Enrique. Ang kaibigan kong ahas, si Carol. Nagulat talaga ako nang nalaman kong sa kanya pala galing ang lahat. Sa mga kwento pala talaga, may mga subkontrabida. Siyempre si nanay ang main kontrabida ko kasi lahat na lamang ay bawal. Hindi ko tuloy at hindi niya ako tunay or feeling ko tuloy ay hindi niya ako tunay na anak. Puro sermon at pananakit lang ang inaabot ko sa kanya dahil sa nag-iisang dahilan. Bakla ako. Pero itong si Carol sobrang pakialamerang frog. Akala ko ay kakampi ko siya at akala ko ay mapagkakatiwalaan ko siya pero sinaksak niya ako ng patalikod. Para siyang mangkukulam na ayaw maging masaya ang isang prinsesang katulad ko, Papa Dudut. Carol, pwede ba tayong mag-usap? Rene, anong pag-uusapan natin? Ba't ganyan ang ayos mo? Tsaka, bakit ganyan kang makatingin? Diretsahan na to ha. Galit ako sa'yo. Ano? Bakit? Ay, maang-maangan? Amnesia? Walang maalala? Bakit ako naririto? Tigilan mo ako ha? Ano ba kasing ginawa ko sa'yo, ha? Bakit mo pinagkalat? Bakit mo sinabi sa ibang tao yung tungkol sa amin ni Enrique? Ano? Napipi ka ba? Nakita mo ba yung mga pasa ko? Yung mga sugat ko? Yung iba tingnan mo, hindi pa naghilom. Binugbog ako ng nanay ko dahil sa kagagawan mo. Hindi ko na kasalanan yan. Ay, walang accountability. Bala ko dyan. Oy, huwag mo ako tatalikuran, Carol. Gusto mo ipagkalat ko rin yung kalandian mo? Hoy! Hindi ako malandi, ah. Ay, nagsalita? Banal yarn? Gusto mo isa-isahin ko? Rene, pwede ba tigilan mo ako? Ikaw na ang backstabber na feeling Santa. Ano ba ang motibo mo para i-chismis mo kami ni Enrique, ha? Dahil ba gusto mong mauwi sa impyerno ang buhay ko? Ganun ba? Gusto mo ng impyerno? Hindi kita sasantuhin! Pwede, sige, saktan mo ako. Isusumbong kita. Ay, mahilig ka talaga sa ganyan, no? Sumbongerang pala ka! Bakit? Dahil ba mas matalino ako sa'yo? Na kahit anong gawin mo, mas mataas pa rin ang grades ko? Kasi hindi mo kaya ang utak ko at ang galing ko sa mga art project? Alam mo, nakakaawa ka kasi hindi ka lumalaban ng patas. Oo na. Ikaw na ang magaling, pero bakla ka pa rin. Ayun! Wow! Grabe ang argument! Pang matanda ang atake, wala bang bago? Alam mo, hindi na ako nasasaktan kung tawagin mo man akong bakla. Mas nakakasakit yung hindi ka nga bakla, pero isip bata ka naman. Bakit pa ba kita naging kaibigan? Bakit mo ako naging kaibigan? Eh di ba dahil lumalapit sa akin yung mga lalaki, gusto mo makisawsaw? Ay, talaga? Eh hindi naman lumapit sa akin si Enrique dahil sa'yo. Pero sa halip na magtuloy-tuloy kami ni Enrique, naun siya may pa dahil sa'yo. Ang sama-sama mong kaibigan? Hindi ka na naawa?
Akala ko hindi ka tulad ng ibang mapanghusga pero mas masahol ka pa. Inggitera! Tsaka! Alam mo ikaw, sumusobra ka na ha? O ano, naiiyak ka na? Hindi mo ako madadaan sa paiyak mo. Simula ngayong araw na to, hindi na tayo friends. Tandaan mo yan! Irene! Bumalik ka dito! Maghanap ka ng iba mong matutuklaw! May vaccine na ako sa'yo, wala nang epek ang kamandag mo sa akin! Che! Papadudot nakarating kay nanay ang naging away namin ni Carol at syempre ako ang nagmukhang kontrabida at salot sa lipunan. Napapaisip tuloy ako kung masama ba akong tao o hindi ko lang maintindihan si nanay. Pero sobra naman po dahil lang sa bakla ako ay bugbog ang aabutin ko sa kanya sa pang-araw-araw. Bukod doon ay tinis ko ang lahat ng chismis at pangungutya sa akin dahil lamang sa pagiging bakla ko. Maharot daw ako, wala daw akong hiya at tagapalaganap daw kami ng mga sakit. Ganon kalala ang mga tao sa amin. Sobrang tinis ko ang lahat hanggang sa makatapos ako ng high school at doon ko napagdesisyonan na lumuwas ng Maynila. Sabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik pa sa Masbate. Gamit ang inipon kong pera ay lumuwas po ako ng Maynila. Nakituloy muna ako sa isang kamag-anak pero hinahamak din ako. Buti na lamang at nakahanap ako ng trabaho at tuluyan na akong namuhay ng mag-isa. Namuhay ako na walang inaalalang ibang tao. Namuhay ako bilang kung sino talaga ako. Bilang magandang Rena Bella. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ginawa kong araw ang gabi. Todo kayod ako sa trabaho para makaipon, papadudot. Naging janitor ako, waiter at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating ang araw na kaya ko nang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Kumuha ako ng kursong accountancy. Bilang mukha akong pera ay bet kong maging propesyon ng tagabilang ng pera. Basang nasa isipan ko lang talaga noon ay gusto kong yumaman at ayaw kong hamakin ako ng mga tao. Gusto kong ipakita sa kanila na baklaman ako pero hindi niyo ako pwedeng tapakan. Kasi narating ko ang mga pangarap ko sa buhay. Sa awa ng Diyos, natapos ko ang accountancy kaya nakapagtrabaho ako bilang isang bookkeeper. Kahit professional na ako ay hindi pa rin nawawala ang mga bully dahil lamang sa kabaklaan ko. Pero wala nang titindi pa sa mga ginawa ng nanay ko noon sa akin. Kaya naman naging matatag na ako, papadudot. Nakapagpundar ako ng isang bahay na hinuhulugan ko sa Mandaluyong. Hanggang isang araw, nakilala ko si Vince. Ngayon pa lamang ay sasabihin ko na walang kahit na anong namabagitan sa amin ni Vince. Si Vince ay isa ring bakla, dalagitang bakla. Naglaya sa probinsya nila kasi ayaw din ng mga magulang sa kanyang pagkatao. Nagmakaawa ito sa akin, papadudot, na sa akin muna tumira. Siyempre naawa ako. Mabait naman siya, tumutulong sa gawaing bahay pero dahil bata pa ay may mga bagay na kailangan ko rin talagang pag-aralan. Ang naiiba lang, hindi ko pinupuna ang pagkatao niya. Saka yung mga pangaral na parang isang inang nagmamalasakit talaga ang ginagawa ko sa kanya sa tuwing nagkakamali siya. Tulad ng huwag agad magtitiwala sa mga lalaki dahil mapagsamantala lamang sila sa kahinaan nating mga magaganda. Habang tumatagal, napamahal na ako kay Vince. Tinuring ko siyang anak kaya todo support ako para mapaaral siya. Pero may ugali talaga ang anak kong ito na kailangan ko pong ituwid, papadudot. Anong ginagawa mo? Nangungupit ka? Mother, Vince, bakit mo to ginagawa?
Sagutin mo ko. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko sa'yo para ganituhin mo ako? Pinagnanakawan mo ako ng pera? Sorry, Mother. Ilang beses mo na tong ginawa, ha? Kaya pala nawawalan ako ng pera dahil ninanakawan mo ako? Eh tayong dalawa lang dito sa bahay. Pinapaniwala ko lang ang sarili ko na baka mali lang ako. Pero ngayon, nakita kita sa akto. Mother, sorry. Palalayasin mo na ba ako? Hoy Vince, huwag mo akong idaan sa paawa. Hindi ko sinabing palalayasin kita. Pero bakit ka nangungupit? Hihiya po kasi ako sa inyo eh. Gusto ko po sanang manood ng concert. Vince naman. Sorry po talaga, Mother. Sana sinabi mo na lang sa akin. Nahihiya po kasi ako eh. Hindi naman po basic needs yun eh. Pinaaral mo na nga po ako eh. Pinapakain. Tinuturing na parang anak mo. Kaya parang kalabisan po kung hihingi pa po ako sa inyo. Eh ang pagnanakaw. Hindi ba mas kalabisan yon? Mother, sorry po talaga. Mabuti na lang at nalaman ko ng maaga. Paano kung masanay ka na? Magiging normal na lang sa'yo ang magnakaw. Gawin mo ang madaling paraan para makuha ang gusto mo. Kung tinuturing mo akong totoong mother, hindi ka gagawa ng kalabisan na katulad nito. Mali po ako. Mali po talaga yung ginawa ko. Huwag na huwag mong ugaliing maging sinungaling at magnanakaw, Vince, ha? Oo, bakla tayo. Pero hindi tayo sinungaling at magnanakaw. Hindi ako nahihiya sa pagiging bakla ko. Ang dapat mahiya yung nagnakaw at nuknukan ng sinungaling. Mother, pasensya na po. Sorry po talaga. Aalis na lang po ako. O aber kung aalis ka, saan ka naman pupunta? Maghahanap po siguro ng trabaho. Hindi ko po alam. Hindi, huwag kang umalis. Po? Ipangako mo sa akin at sa sarili mo na hindi mo na uulitin pa to. Masama ang manloko ng kapwa. Masama ang maging buhaya. Ayaw kong magpalaki ng buhaya. Ang gusto ko, matinong tao. Naiintindihan mo ba? Mother, ang bait-bait niyo pa rin po sa akin kahit ganun na po yung ginawa ko sa inyo. Paprangkahin na kita, ha? Red flag talaga ang ginawa mo pero napamahal ka na sa akin eh. At gusto kong intindihin ka at gabayan para maging mabuting tao ka. Ha? Yes, Mother. Magiging mabuting tao po ako. Huwag lang sa salita, ha? Gawin mo, Vince. Gawin mo. Yes, Mother Renabella. Ay! Go, Vina! Hindi pwedeng buwakelya ang baklush na pretty. Basta mag-aral ka, ha? Hindi kita susukuan. Ipaglalaban ko ang mga pangarap mo sa buhay kasi that's how to mothering a beautiful daughter should be. Wow, English? Nag-aral kaya ako? Ang galing niyo nga po, Mother eh. Idol ko po kayo. Asus. O ito, bibigyan na kita ng perang pambili mo ng ticket para rumampa ka ng bongga. Bibigyan pa kita ng extra para may pambili ka ng outfit mo. Talaga, Mother? Eh, kailan ba ako nangako na hindi ko tinupad? Oh, never pa po. O never naman pala eh. Kaya bongga ka sa concert. Yay! Thank you po, Mother. I love you. Oy, English? I love you too, anak. Papa Dudut, iginabang ko ang pag-aaral ni Vince dahil nakikita kong eto ang yaman na pwede kong ibigay sa kanya. Mahirap ang mag-aral. Naranasan kong igapang ang sarili ko at ayaw kong maranasan ni Vince ang paghihirap na yon. Sa totoo lang ay marami na akong baklang natulungan. Pero ibang sitwasyon ni Vince kasi kinupkup ko siya at parang ako na ang naging nanay niya. Bilang isang ina ay tinupad ko ang aking obligasyon sa anak, ang suportahan ang kanyang pag-aaral at pangarap sa buhay. At sobrang saya ko po nang makapagtapos siya ng high school, Papa Dudut. Proud na proud ako sa kanya at sa sarili ko na kaya ko palang maging isang ina at tatay sa isang hindi ko kadugo. Pero trinato ko talagang anak. Siyempre may mga lalaki din naman ako kaya may mga masasayang araw din ang puso at katawang lupa ko. Pero iba rin talaga nang dumating si Vince, Papa Dudut. Nabihag niya
ang puso ko nang biglang magpakita itong si Andrew sa akin. Sa bahay ko na tumira itong si Andrew, may mother at father na itong si Vince na anak-anakan ko. At tuwing umuwi si Vince galing sa school sa college ay parang perfect family talaga kaming tatlo. Ang saya-saya ko po, Papa Dudut, pero may ginawa si Andrew na red flag sa akin. Andrew, Han, bakit ka nangupit? Bakit mo ginalaw yung ipon ko? Han, kasi Ang ayaw ko, yung sinungaling na nga, magnanakaw pa. teka lang. Ano kasi Han eh? Han, kasi Sige, magsinungaling ka pa. makinig ka. Kailangan ko lang kasi. Nasa ospital ang nanay ko sa Cebu. Yun. Ano? Oo. Tama ang narinig mo. Nasa ospital siya. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mo pang nakawin ang pera ko? 2 beses ka pang nangupit. Sorry na. Aaminin ko, nagkamali ako. Eh pero ano yung una last week? Anong dahilan mo kung bakit mo kinuha yung pera ko nun? Yun na nga. Humihingi ang nanay ko. Unang nagkasakit ang tatay. Tapos siya. Yun. Ganun. Ay, umayos ka Andrew ha. Akala ko nga si Vince ang kumuha ng pera. Kung hindi ko lang nakita sa bag mo bago ka pa umalis ng bahay, malamang si Vince pa rin ang pagdududahan ko. Kawawa naman yung anak ko. Pinagdudahan ko pa siya. Pero yun nga, imposible ding ganun kalaki ang kinuha niya kasi para saan niya gagamitin. Han. Sorry na talaga. Nagkamali ako. Han, sa susunod magsabi ka. Hindi naman ako naging madamot sa'yo. Binibigyan nga kita ng panggastos mo habang wala ka pang trabaho, di ba? Nahihiya na ako sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Ngayon pa ba na asawa na kita? Nakita ko ng lahat sa'yo. Masama ang ginawa ko eh. Alam kong napipilitan ka lang dahil sa sitwasyon. Tama. Kaya ang lakas mo sa akin, Han eh. Kasi, naintindihan mo ako. Basta pagsusumikapan ko yung training ko para makapagtrabaho ako. Makapag-abroad. Basta paghusayan mo. Saka, baka kapag nakapag-abroad ka na, kalimutan mo na ako at magkaroon ka na ng ibang babae. Han, hindi ako ganun. Tumatanaw ako ng utang na loob. At saka, mahal kita eh. Totoo. Talaga ba? Oo. Mahal na mahal kita. Ay, Han, hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Vina? Mother? Sorry anak. Mother, bakit po? May kasalanan ako sa'yo anak. Kasalanan? Bakit po? Umupo nga po muna tayo dito sa kama, Mother. Ano po bang kasalanan ng sinasabi ninyo? Nagkulang kasi ang pera ko. Kaya naisip ko na baka kumuha ka. Ano po? Kaya nga magsosorry ako kasi ikaw ang naisip ko. Mother naman. Mali nga ako. Nakonsensya ako at ikaw ang naisip ko. Pero ang totoo, si Papa Andrew mo ang kumuha. Ha? Ano po? Nagnakaw siya sa inyo? Ang lupit naman, inakawan pa kayo? Pero okay na. Nagkaayos na kami. Talaga ba, Mother? Yesterday, ngiti pa lang niya, wala na. Ang rupok ko. Iba talaga, in fairness.
Well, yummy naman si Papa Andrew. Ay, truly, ang muscles, ang face, ang performance, pang opera. Mapapanganga ka talaga ng bongga. Mother ha? Mukhang nandidiri ka. Baka ikaw, may nililihim ka na sa akin. Over? Wala po akong nililihim. Ano naman po ang nililihim ko sa inyo? Love life. Mother, wala pa. Gusto kong graduate muna ng college. Hard to get tayo, ganon. Talaga? Yes. Vina, hindi kita pinagbabawalang magka-BF, ha? Kaya ayokong maglihim ka. Mother, kung magkaka-BF man po ako, ikaw agad ang unang makaka-nose. Pero, Anong-ano, ha? Rampa-rampa lang po muna. Hindi po ako pwedeng magka-Andrew tulad mo. Uunahin ko po muna magka-diploma. Ay, very good. Ganyan nga. Hindi talaga ako nagsisisi na inampon kita. Proud ako sa'yo, anak. Proud na proud ako sa'yo. Papa Dudut, sobrang panatag ng loob ko sa aking mag-ama. Sobrang saya namin sa bahay at feeling ko talaga ay perfect na ang lahat. Naayos ko na yung pinakaayaw ko sa tao, yung magnanakaw at sinungaling. Pero pansin ko ay hindi na pera ang nawawala sa bahay, pati mga gamit. Hindi ko malaman kung sino ang gumagawa kasi maraming beses din na pumunta ang mga kaibigan ko, kaibigan ni Vince at kaibigan ni Andrew sa bahay. Baka nasalisi lamang kami. Saka kapag nawawalan ako ng pera ay hindi ako nakakahanap ng bakas. Kung sino nga ba ang kumukupit. Kaya naman nagpalagay na ako ng CCTV sa kwarto nang hindi nila alam para malaman ko kung sino ang nagnanakaw. Pero sobra po akong nasaktan sa aking mga nakita. Nagpatira pala ako ng buwaya sa bahay. Ang lala na pala kasi araw-araw akong niloloko. Araw-araw akong pinapaniwala na pamilya ang turing sa akin at hindi ako pinagsasamantalahan. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. May mga bagay siguro na hindi mo talaga hawak. At darating na lamang ito at magdadala ng sakit sa puso mo. Akala ko talaga na magiging maayos na kaming tatlo. Na parang ang bahay-bahayan naming laro ay totohanan na. Pero hanggang laro lang pala talaga ang lahat. At tulad ng mga laro ay may talo. Mukhang talo ako dito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kailangan kong magpakatatag at lumaban pa rin. Marami na akong pinagdaanan para hindi ko kayanin ang dagok na ito sa buhay ko. Isang kagimbal-gimbal ang nalaman ko. Nangungupit pa rin si Andrew ng pera at huling-huli ko ito sa CCTV. Ang niyayakap ko pala tuwing gabi ay isang kawatan at sinungaling. Kung titignan ay mabait naman si Andrew sa akin. Nabibigay niya ang pangangailangan ng katawang lupa ko. Nilalambing niya ako, niyayakap at naiisip ko na ganito talaga siguro kapag bakla. May mga lalaking talagang mapagsamantala at ginagamit ang kahinaan namin. Ilang araw din akong hindi nakatulog. Hindi ko siya makumpronta kasi ayaw kong mawala siya sa akin. Nasanay na ako na siya lang ang lalaki sa buhay ko. Kaya hinahayaan ko na lamang. Papa Dudu, tuwing pumapasok ako sa trabaho ay napapanood ko sa app ko sa phone ko ang kuha ng CCTV. Dito na ako nagtataka kasi bakit pumapasok si Andrew sa kwarto ng anak ko. Nagnanakaw din ba siya? Hanggang sa iba na ang kutob ko. Pinalagyan ko na rin ng CCTV ang kwarto ni Vince. Hindi nila alam na may CCTV na pala ang loob ng bahay. Doon ko nalaman na may relasyon ang dalawa.
Kaya nung nakita ko sa akto ang ginagawa nila ay dali-dali akong umuwi ng bahay para mahuli silang dalawa, Papa Dudut. Mother? Makakayop kayo! Tama na! Andrew! Tama na! Bakit si Vince pa? Bakit? Huli! Han! Huwag mo ako matawag-tawag na Han! At ikaw, Vince! Ang landi mo! Bakit si Andrew pa? Huwag mo akong madaan-daan sa paiyak-iyak mo! Pinakain kita! Binihisan! Ginawang tao! Pero isa ka palang ahas! At ikaw lalaki ka! Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Namumuro ka na sa pananakit ha? Karapatan kong saktan ka! Kasi ginawa niyo kung tanga! Rene ha, pigilan mo na to. Titigilan ko na talaga! Dahil palalayasin ko kayong dalawa! Lumayas kayo! Ano? Rene naman. Huwag naman ganun. Anong huwag? Matapos kong malaman ang kahalayan niyo! Sa anak pa natin talaga, Andrew! Rene naman. Pareho naman kayong bakla. Mapagbigay lang. Kasiyahan lang. Anong kasiyahan? Saka ano yung pangungupit mo? Kasiyahan lang din? Anong pangungupit yung pinagsasasabi mo? Wala akong kinupit ha. Ay talaga naman! Ang magnanakaw! Kapatid talaga ng sinungaling! Wag mo akong pagbibintangan. Ikaw pa ngayon ang nagbabanta? May ebidensya ako! Ano? May CCTV ang buong bahay na to! Lahat ng galaw sa loob ng bahay nakikita ko! Ang pagnanakaw mo! Ang kahayupan yung dalawa! Kaya lumayas na kayo! Layas! Mother! Huwag mo akong matawag-tawag na mother! Wala akong anak na malandi at inaasa sa sarili niyang... Bakit mo nagawa sa akin yun, ha? Kung makaiyak ka naman, nakinabang ka rin naman sa akin ah. Nakinabang? O nabulag ako? Na akala ko matino kang tao? Nabudol mo ako? Pero ngayon, tama na ang katangahan ko sa isang tulad mong walang kwenta! Magnanakaw! Lumayas ka na! Kung hindi, papakulong kita! Papa Dudut, sobrang gumuho po ang mundo ko ng araw na yon. Nagalaga pala ako ng ahas at buwaya sa aking bahay. Sa araw ding yon ay pinatatag ko ang sarili ko. Hinanda ko ang puso ko. Kahit na anong iyak at paghingi ng tawad ni Vince ay hindi ko talaga binuksan ang puso ko. Hindi po pwedeng lumambot kasi ibang klaseng pagtataksil na ang ginawa niya. Nararapat lang na umalis na siya. Wakasan ang naging ugnayan naming dalawa. Inahas na niya ako ang mother niya. Wala na ang kahit na anong etsyos ang magpapabago sa desisyon ko. Nakita ko sa mga mata ni Vince na sobrang ayaw niya akong iwanan. Pero guilty siya sa ginawa niya. Si Andrew naman, mas nakita ko ang totoong kulay. Katulad lamang siya ng mga lalaking mapagsamantala sa mga bakla. Hindi ko naman nilalahat ang mga lalaki dahil may mga lalaki namang talagang genuinely na minamahalang karelasyon na bakla. Siguro hindi lang po ako pinalad. Naging tahimik ang bahay, wala nang Andrew at wala na ring Vince na nagchuchuk-tsakan kapag nakatalikod ako.
Sa totoo lang, na-miss ko po si Vince. Umiiyak ako kasi nasasayangan ako sa kanya. Pero ginusto niya ang ginawa niya, ginusto niyang lokohin ang nag-iisang baklang nagpaka-mother sa kanya. Matapos ang halos 1 linggo ay bumalik si Vince, nagmamakaawa at humihingi ng patawad sa akin, Papa Dudut. Maupo ka sa sala. Mother, sobrang nagsisisi na talaga ako sa nagawa ko sa'yo. Mother, ayaw kong mawala ka. Ayaw kong mahiwalay sa'yo. Vince, hindi ako nagkulang ng pangaral sa'yo. Hindi kita sinasaktan. Tinrato kitang tao. Hindi ako nagdalawang isip na kupkupin ka. Gawing anak-anakan ko. Pinangarap ko na sana makuha mo yung gusto mo sa buhay. Sinuportahan kita, di gaya ng nanay ko sa akin. Pero ang sakit. Ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin. Alam ko naman po eh. Sobrang sama ng nagawa ko po sa inyo, Mother. Nagsisisi na po talaga ako. Naaalala mo dati, yung pangungupit mo ng pera. Pinangaralan kita. Sabi ko sa'yo ang magnanakaw, isang malaking sinungaling. Akala ko napatino kita. Nakaka-frustrate na hindi pa rin pala. Hindi lang pera ang ninakaw mo, kundi ang relasyon ko sa isang lalaking wala namang kwenta. Pero salamat na rin sa'yo at natauhan ako sa Andrew na yon. Hindi na ako nabulag sa papandesal niya. Mother, patawad po. Hindi ko na po gagawin sa'yo yung ganun. Magpapakatino na po ako. Gusto ko po kasing makasama kayo sa pagtupad ng mga pangarap ko eh. Vince, I'm sorry. Buo na ang desisyon ko. Naaalala mo? Kusa akong lumaya sa pamilya ko at gumawa ng sarili kong buhay dahil napuno na ako sa pananakit ni nanay. Nakaya kong mabuhay. Nakaya kong maging tao. Hindi malayong kaya mo ring maging tao. Mother naman. Please. Give me another chance. Ay, maraming chance na ang binigay ko sa'yo, Vince. Marami na. Hindi sa lahat ng oras na kapag nagkakamali ang isang tao, bibigyan na naman ng chance. Puro tayo chance pero walang accountability. Kaya tayo hindi umuusad sa buhay. Ang gusto ko, mamuhay na walang mga taong gahaman, mapanlinlang at sinungaling. Mother, luluhod po ako. Magmamakaawa. Sana mapatawan niyo po ako. Wa-epek sa akin yan. Huwag mo nang gawin. Alam mo, ang dapat mong gawin ay humanap ng trabaho para mapagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Sayang naman yung nasimulan mo. Saka, sige na. Ito, kunin mo tong pera para may pangsimula pa. Ito na ang huling tulong ko sa'yo. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Papa Dudut, sobrang sakit pala na palayain ang isang tao na sobrang minahal mo. Ang sakit sa dibdib. Parang sinasaksak ang puso ko nang makita ko si Vince na bitbit ang ibang gamit paalis ng bahay. Nang sinarado ko ang pintuan, yun ang oras na kailangan kong kalimutan ang anak-anakan ko. Mahirap pero kailangan kong gawin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mag-isa na lamang po ako. Wala nang Andrew, wala nang Vince sa buhay ko.
Pero natutunan ko na rin na hindi pala sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis sa sakit at kasinungalingan. May mga kaibigan naman akong nananatili at doon ko nahanap ang lakas na muli akong bumangon. Para sa akin, Papa Dudut, walang masama sa pagiging bakla. Hinding-hindi ko ikakahiya kung sino po ako. Pero mali ang magnakaw, mali ang manloko at mali ang magsinungaling sa taong nagmahal at nagtiwala sa iyo ng totoo. Doon ako labis na nasaktan, Papa Dudut. Doon ako natuto. Ngayon ay mas maingat na ako, mas matatag at mas pinipili ko na lamang ang mga taong karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rene, aka Rena Bella. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.